Hingi ng guidance sa ating Panginoon sa ating pagsamba ngayong umaga. At pagsantabi muna natin ang ating mga iniisip, no? At mag-focus muna tayo sa pag-worship sa ating Panginoon. At tayo po ay magkaroon ng individual and silent prayer. Pagbasa mula sa banal na kasulatan mula sa Mateo, Kabanata 28, versikulo 18 hanggang 20. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, "Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo." Purihin ng Diyos sa pagbasa ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan, Ikaw ay dakila, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat ngayong umagang ito, Panginoon, dahil kami ay minukod muli, Panginoon. Tinipon-tipon muli, Panginoon, upang sambahin ka sa inyong ngalan, Panginoon. Kami, Panginoon, ngayon ay lubos na nagagalak, Panginoon, na sambahin ka, purihin ka, Panginoon. Gabayan niyo po kami nawa, Panginoon, sa aming pagbubukas sa aming gawain. Kayo po ang manguna sa amin, Panginoon. Gabayan kami ng banal na Espiritu, Panginoon, sa pagdinig ng inyong mensahe, Panginoon, para sa amin ngayong umaga. Kayo, Panginoon, magabay sa bawat isa. Ingatan niyo po, Panginoon, ang mga papunta pa lamang dito, Panginoon. At naway malala nila, Panginoon, na inyong araw, Panginoon, ay mahalaga, Panginoon. Hindi ko lamang ang malahati ngayong araw na ito. Ito lamang po ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, aming manunubos. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Handa po ba kayong umawit para sa Panginoon? Handa po ba kayong umawit? Kung ganun po, ay malakpak po tayo at tayo ay umawit ng may galak at papuri sa Panginoon. Ready? Tuloy-tuloy lang natin ang pagpapalakpak dahil alam natin ang Panginoon ay deserve niya ang ganitong worship. At lubos na magagalak siya dahil sa ating pagpupuri at pag-aawitan. Sing. 1, 2, 3, and... Dahil sa dakilang biyaya mo, nakalaya kami, Panginoon, mula sa bihag ng kasalan. Sing. Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya
Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag na kasalanan. Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Lahat tayo magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. At ikaw lamang ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ngayon po ay alam natin na tunay ngang napakabuti ng ating Diyos. At sa bawat araw na kanyang pinagkakaloob, tayo may dahilan upang magpuri at magpasalamat. Sambahin natin siya ng buong puso at walang katulad. Sing. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad. Binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mo umawit, kaya ang iyon ang puso't isip ko, isang sinasanggi. Kapag pupuri pa sa salamat, ay sa'yo lamang nararapat.
ang tunay na ng pagsamba sa'yo lamang iaalay, Jesus. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko iisang sinasambit. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaan. Ang pagpupuri pa sa salamat sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na pagsamba sa'yo lamang iaalay, sa'yo lamang iaalay, sa'yo lamang iaalay, Jesus. Aming Ama, napakapangyarihan, kami lubos na nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, Panginoon. Lubos ang aming galak, Panginoon, sa pag-aawitan. Tanggapin niyo mo, nawa, Panginoon, ang aming handog na awit ngayong umagang ito. Gabayan niyo po ang aming pagpapatuloy na aming gawain, na may makapakinig kami ng inyong mensahe, Panginoon. At gabayan kami ng banal na Espiritu, Panginoon. Pagpatuloy ang aming gawain. Ito lamang po ang asamang panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Marin na po tayong umupo. So sa oras na ito ay patuloy tayo sumamba sa Panginoon sa ating pananalangin po para sa ating simbahan, sa ating misyon at sa ating nasyon po natin. Tayo po ay sama-samang manalangin po. Dakila ka, Ama kong Diyos. Lubos ang aming pagdakila sa iyo at kagalakan, Panginoon. Dahil sa inyong ginawa, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Nagpapasalamat kami dahil kayo ang aming Diyos na nagpasiwala na mabuti sa amin, Panginoon. Kaya kami nandito, Panginoon, sa iyong gitna. Sumasamba at nagpupuri sa inyo dahil sa kabutihan nyo at sa iyong pagmamahal sa amin. Na hindi nyo pinagkahit ang isa-isang inyong anak, but ito'y pinagkaloob sa amin, Panginoon. Kaya Lord, pinapasalamatan ka namin, sinasamba, Panginoon, na sa aming kalagayan, Panginoon, ay hindi nyo kami tinuring ng kaaway, but minahal nyo kami at niligtas, Panginoon.
Kaya salamat po, Panginoon, sa regalong ito na pinagkaloob niyo sa amin. Sa regalo na hindi masukat at hindi makukumpara sa mundong to. Ano mang yaman na dito sa mundong to, Panginoon, na hindi ito makukumpara sa kaligtasan na pinagkaloob niyo sa amin. Dahil ang pinambayad niyo, Panginoon, ay yung isang kaisa-isang anak, Panginoon. Kaya salamat sa iyong banal na Espiritu na sinelyo niyo po sa amin, Panginoon, na patuloy na umikilos sa amin, patuloy kaming binabago, Panginoon, hanggang maging kawangis kami ng iyong anak, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy kami nandito sa iyong harapan, nagpapakumbaba, lumalapit at sumasamba sa iyong kataas-taasang pangalan, Panginoon. Hanggat kayo ang aming ulo ng aming simbahan ay nagpapakumbaba lang po kami sa inyo. Humihiling ng gabay, Panginoon, sa lahat ng aming mga panalangin, sa lahat ng aming mga pangailangan, Panginoon. Patuloy niyo patagin at palakasin ang aking mga kapatiran. At patuloy niyo, Lord, na bigkisin ang pagkakaisa, Panginoon, sa bawat isa. Mangibabaw, pagmamahalan at pagpakumbabaan, Panginoon, at pag-uunawaan. Dahil ito ang iyong layunin, Panginoon, para sa iyong simbahan. Dumakad, Panginoon, sa iyong Espiritu. Hindi sa aming dating buhay, Panginoon. Makita niyo po, nawa kami nagtatapat sa inyo. Minamahal ka na at pinaglilingkuran, Panginoon. Ganun din, Panginoon, patuloy niyo, Lord, na tulungan ang mga pangailangan ng aking mga kapatiran. Ganun din, patuloy kami lumago sa aming pananampalataya at pagkakilala namin sa inyo. Sa aming mga kapatiran na may mga karamdaman po ngayon, humiling kami ng pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Kayo ang aming Diyos na magbibigay ng kagalingan sa karamdaman nila. Sa mga ibang kapatiran namin, di namin makasama ngayon dahil may karamdaman po, Panginoon. Lord, hiniling po namin sa inyo ang pagpapagaling. Especially, Panginoon, kay Ate Evangelo, nagpapasalamat kami na kasama namin siya ngayon. Despite na may mga karamdaman siya ngayon, kayo patuloy magbigay ng kagalingan sa kanya at kalakasan, Panginoon. At ganoon din sa iyong pagpapagaling, Panginoon, ganoon kay Dabdab, Panginoon. We pray na maging maayos sa kanyang mga follow-up, check-up sa darating na November, Panginoon, sa lahat ng mga pangailangan niya, Panginoon. We pray, Lord, na maging maayos sa kanyang mga ginagawang check-up sa kanya at therapy sa PGH. Ganoon din kay Christian, Panginoon. We pray for your healing for him, Panginoon. Especially na maging maayos sa kanyang mga prosesong ginagawa sa kanyang mga pagsali ng dugo, Panginoon, ay maging maayos to. At nawa ay sa iyong biyaya, Panginoon, gumaling siya. Patuloy niyo patagit palakasin si Christian, Panginoon. Especially sa mga doctor, nurses, Lord, magbigay kayo ng karunungan sa kanila at gabay sa kanila sa sa mga gamutan ni Christian, Panginoon. Patuloy namin pinagkatiwala sa inyo, Panginoon. Ganun din kay Ate Cecil, Panginoon, sa kanyang nalapit na operasyon. We pray na tayo po ang tumulong sa kanya, kalakasan, handa niyo po ang kanyang katawan, ang kanyang prosesong gagawin sa kanyang operasyon. At maging diyan siya ng magandang kalusugan, Lord, sa araw na ito, Panginoon, tinakda niyo, Panginoon, para sa kanyang reversal. Tulungan niyo sa kanyang mga pangailangan, sa kanyang room na gagamitin, sa mga doctor, nurses, Panginoon, ng PGH na hawak na kanyang case ngayon, sa kanyang reversal operation, Panginoon. Pagpalaan niyo po ng gabay ito, Panginoon, sa kanyang pagpapagaling. At ganoon din, patuloy niyo patagid, palakasin ang aming simbahan, Panginoon. Sa gitna na wala kami mga gawa ngayon na pastor na tumatayo sa aming simbahan, Lord. Patuloy niyo tulungan ang aming simbahan. Tulungan niyo kami magkaroon ng mga gawa sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, na mga ngalaga ng iyong mga tupa. Ganoon din, humiling kami ng gabay sa iyong biyaya ay magkaroon kami ng intern din, Panginoon, na tutulong sa iyong gawain din, Panginoon. We pray sa bawat mga gawang idadala niyo sa iyong simbahan, Panginoon, ay ito'y humayon, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, ang kanyang ituro, Panginoon. We pray for the pastor and the intern, Lord, ay ito yung mga gawang gagamitin niyo, Panginoon, para maghatid ng sound doctrine bawat sa isa sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami, mahalin niyo yung salita, Panginoon. Saliksikin to sa bawat isa sa amin, Panginoon, at lumago kami. Patuloy niyo tulungan din, Panginoon, ang mga gawang ginagamit niyo, especially sa praise and worship team. Patuloy niyo pagpalain sila sa kailang pangunguna sa pag-aawitan, Panginoon. Patuloy niyo kayo magbigay ng karunungan sa kanila hanggang sa kailang paghahanda, Panginoon, sa patuloy nilang pagpapractice
para sa pagsamba at pagpuri sa inyo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa mga bawat mga gawang pinapadala nyo sa aming bahay-sambahan. Salamat sa buhay ni Brother Mark, Pastor Gary, Brother Haitian, Panginoon. At ganon din po, Panginoon, sa mga iba pang mga gawang idadala nyo po, Lord, na maghahatid na yung mensahe sa aming praise sa worship namin, Panginoon. Ganon din sa aming Sunday School, sa aming prayer meeting, Lord. Continue to bless them, Lord, sa kanilang paghahanda, especially sa panibagong quarter na harapin namin sa pagkatapos ng quarter na to sa taong 2025, Panginoon. I-bless niyo po nawa ang aming aralin about the attributes of God. Ibalik niyo muli kami kung sino po kayo. Kilalanin muli namin kayo, Panginoon. Kaya Lord, alam namin na may purpose kayo kung bakit niyo kami binabalik muli, Panginoon, sa pagpakilala sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa natapos sa aming Sunday School series, Panginoon, na salamat na tunay kang Diyos na nangungusap at tinatama kami, Panginoon. Salamat sa pagkatama niyo po sa amin, Panginoon. Sa gitna ng pagkukulang, pagkakamali namin, Panginoon, salamat po. Nandiyan kayo na patuloy na gagabi at nangunguna sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, din sa aming paghahanda sa aming anniversary, Panginoon. We pray for this coming December 21 na pagpalain niyo po ang aming anniversary, Panginoon, na aming paghahanda. Ganoon din sa speaker na gamitin nyo na si Pastor Jason, Panginoon. I-bless nyo po ang araw na to, aming maagang paghahanda, Panginoon, para sa anniversary, Panginoon, dahil we will honor and glorify you, Lord, sa iyong katapatan sa aming simbahan, Panginoon. Sa daming pagsubok ng aming simbahan, Lord, salamat po. Dahil hindi namin malalagpasan to kung wala ang lakas nyo at gabay, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, sa inyong pangunguna sa mga daughter church namin, Panginoon, especially sa pangunguna ni Pastor Gary sa lugar ng Kabuko. Patuloy yung pagpalain ng mga magagawa doon, especially si Deacon Alvin na tinalaga nyo sa iyong simbahan, Panginoon. Continue to bless their ministry sa oras na ito at ang paghahanda ni Pastor Gary din, Panginoon, sa paghahatid niyo yung mensahe sa GCF sa darating na October 12, Panginoon. Bless you po ang halang ministry sa gitna ng mga pagsubok ng Kabuko, Panginoon, sa mga banta ng pagbawi ng lupa sa Kabuko, Panginoon. Lord, we entrusted everything to you. Ingatan niyo po ang simbahan, Panginoon. Lupa ng simbahan ng Kabuko, Panginoon. At nawa sa iyong habag at biyaya, Panginoon, ay may pagkaloob to, Lord, sa Kabuko, Panginoon, ang lupang ito. Ganoon din, iniling din po namin sa inyo ang iyong pangunguna sa gawain sa IBF, sa pangunguna ni Brother Dan, at sa manggawang pinadala niyo, Lord, sa IBF. Sa tatlong manggagawa na pinadala niyo sa IBF, Panginoon. I-bless niyo po ang gawain sa IBF ngayon. Pagpalaan niyo po ang mga manggagawa doon, Panginoon, especially the pamilya ng Manatlaw family. At patuloy niyo, Lord, na tulungan ang kailang mga ministeryo, Panginoon, sa oras na ito. At ganoon din, pagpalaan niyo rin po sila sa paghahanda po nila sa darating na kailang anniversary, Panginoon. Their 11th year anniversary sa darating na first Sunday ng December, Panginoon. At nawa ay pagpalaan niyo rin po ang lahat ng mga mission churches, Panginoon, na patuloy naglilingkod sa inyo, especially sa lugar ng Dibay, Calayan, sa pangunguna ni Pastor Eric, sa gitna ng bagyong naranasan doon, Panginoon. Salamat sa pag-ingat, Panginoon, sa simbahan ng Dibay, Panginoon. We pray na tulungan niyo po ang mga kababayan namin doon na sinalanta ng bagyo, especially hindi lang po, Lord, hindi lang sa lugar ng Calayan, but sa lugar na dinaanan ng bagyo, Panginoon, ng nitong linggo na ito. We pray na muli makarecover, Panginoon, ng mga bayan na ito. Tulungan niyo sila sa mga pangailangan nila. Comfort sa nawalan ng pamilya, Panginoon, at ganoon din sa nawalan ng ari-arian, Panginoon. At pinagkakatiwala po namin sa inyo na sa iyong biyaya, Panginoon, ay muli makarecover ang mga bayan na ito. Tulungan niyo po ang aming mga gobyerno, ang aming mga leader, Panginoon, at ganoon din sa gitna ng mga nangyayari sa aming bansa. Sa gitna ng palala ng corruption sa aming bansa, Panginoon. Lord, help us, Lord, to remind us, Lord, our duty as a Christian, Panginoon, to pray and to entrust everything to you, Panginoon. And remind us again, Panginoon, that in everything na nangyayari sa mundo to, in even our government, Panginoon, ay hindi na to paayos ng paayos, kundi ito'y pasama ng pasama. Dahil we are waiting for your coming, Panginoon. Dahil magkakaroon ng tunay na kayusan, Panginoon, pag kayo ay bumalik na, Panginoon. Lord, I pray to help of us, every one of us, Lord, remind us again, Panginoon, babalik kayo. Kaya makita niyo po nawa kami nagtatapat sa inyo. Muli namin maibalik ang init ng pagmamahal namin sa inyo at paglilingkod, Panginoon.
At ganun din, patuloy yung gabayan ng aming leader, si Bongbong Marcos, especially sa mga pangailangan ng aming bansa. Muli niyo, Lord, maibalik ang pag-unlad ng ekonomiya ng aming bansa, Panginoon. At ganoon din sa bawat mga batas na sinusulong, Panginoon, na batas, Panginoon, we pray na ilayo niyo po kami sa immoralidad. Ilayo niyo po kami sa mga batas na magbahatid sa amin ng sumpa, Panginoon, sa aming bansa. Continue to bless our lawmakers, our leaders, even ng mga mayor and governors mula sa mababang leadership, Panginoon. Patuloy niyong pagpalain, Panginoon. At purihin ka sa kabutihan niyo, Panginoon, na pinagkakatiwala po namin sa iyong bansang Pilipinas. Ganun din, Panginoon. Ang lahat na nagmi-mission, Panginoon, sa aming bansa. Sa lugar ng mga kagubatan, sa isla, at sa kabundukan, Panginoon, na patuloy nagtatapat sa inyo. Patuloy yung pagpalain ng kailang gawain, Panginoon, at kailang paglilingkod. Especially sa Christ Mission Center, Panginoon. Continue to bless the ministry sa lugar ng Bukidnon. Sa bawat estudyante na tuturuan na yung salita, Panginoon. Pagpalain niyo po ang pagtuturo ng mga estudyante doon na sumusunod sa inyo at susuko sa inyo para sa paglilingkod at pagiging pastor na ipagkakatiwala niyo pong mga tupas sa kaila, Panginoon. Maraming salamat po at purihin ka sa umagang ito na ang mga panalangin na to ay pinagkakatiwala po namin sa inyong makapangyarihang kamay. Ito namin samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's sing our response song. Dinggin mo ang iyon, aming dalangin, ang kapayapaan, higawat sa amin. Marito tayo maupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Blessed Sunday sa atin at muli ay narito po tayo para mag-aral ng salita ng Panginoon. Manalangin po muna tayo bago po tayo magsimula. Aming Ama, maraming salamat sa pagkakataon na muli makapag-aral kami ng iyong mga salita. Tulungan mo kami na itong aming mensahe na pag-aaralan at aming mapapakinggan ay nawa tumagos sa aming mga puso, sa aming mga isipan, hanggang sa kaibuturan ng aming pagkatao. At magawa po namin ito sa pamamagitan ng kalakasan na ipinagkakaloob ng banal na Espiritu. Maraming salamat sapagkat ang iyong mga salita ay patuloy na gumagabay sa aming mga buhay bilang Kristiyano. Tulungan mo kami, samahan mo kami. Sa oras na ito, nawa ang pagtuturo ng banal na Espiritu ang aming maranasan. Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw ang marinig, ikaw ang maitanyag, ikaw ang maitaas. Maraming salamat at muli ibinabalik ko sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa taking pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang topic po natin ngayon ay medyo, sabi nga, ay on a serious note. Ito po ay seryosong bagay. And part ng aking pag-aaral ay nagkaroon po ako ng research patungkol doon sa ating magiging pag-uusapan.
Ang pag-uusapan po natin kasi ay kumbaga nakafocus sa gospel. Sharing the gospel and yung pagiging, sabihin na nating, parang ikinakahiya natin na yung pag-share natin ng gospel. And according sa psychology, according sa aking research, sabi sa psychology, merong 3 bagay na kung saan ang isang tao ay, kumbaga ito yung dahilan niya kung bakit parang ikinakahiya niya, parang ayaw niyang mag-share ng gospel. Unang-una, fear of rejection. Ayaw nating matanggihan tayo ng tao. Ikalawa, kasama din pala ng fear of rejection is yung persecution. So yun yung dalawang magkasamang bagay na kung saan ay maaaring nagko-contribute sa atin para tayo ay maging, sabi nga, ay iwasan o maging mahiya tayo na yung mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ay maipahayag natin sa mga tao. Merong ikalawa. Ito yung iniisip din natin na ang mensahe ng salita ng Diyos o ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo ay kamangmangan o kagalit-galit sa mundo. Kasi pwede ka nga namang masaktan, pwede kang sabi na hindi man verbal attack o pwede kang ma-physical attack. O, katulad nga ng nangyari kay Charlie Kirk, yung isang Kristiyano na namatay because of his faith. So, iyan yung isang dahilan din. At meron pang ikatlong dahilan kung saan ay kulang tayo sa conviction. At hindi lang conviction, kulang tayo sa confidence sa relasyon natin sa Diyos. At yung last part, ang medyo mabigat, yun yung tumutukoy sa ating relasyon sa Diyos. Para bang sinasabi natin kapag nahihiya tayong mag-share ng gospel, ay, mahina ang Panginoon ko. Or, it's either, hindi talaga natin kilala yung Diyos natin. Kaya naisip namin na sa mga susunod na buwan, pag-aaralan po natin yung attributes of God. But for now, let's end itong ating series para po sa missions. And I want to focus doon po sa gospel. Ang title po ng ating preaching sa umagang ito is Stand Unashamed in Sharing the Gospel. Diyan pa lang, makikita nyo na ang patutunguhan ng ating preaching. Christians must stand unashamed in sharing the gospel. Bakit? Because of the truth that the gospel is not a shameful, a powerless, and an ineffectual thing. Yan po yung pag-uusapan natin sa pag-aaral na ito. And bilang, kumbaga, ay background or backbone rather ng ating pag-aaral, tayo po ay pupunta sa Romans chapter 1 verse 16. Trivia, ito pong Romans chapter 1 verse 16 ay sinasabi po ng mga many Bible scholars and teachers na ito po yung nagdadala ng central theme o yung central message o mensahe ng kabuuan ng letter to the Roman Church. At sige po, i-open po natin ang ating Bible doon sa Romans chapter 1 verse 16. Ang outline ko po, it contains the truths about the gospel. The truths about the gospel. Yan po ang ating pag-uusapan, focusing on what it is not. Kaya po negative ang mga outline na ginamit ko. Because we will focus on what the gospel is not. And then, let's start na po sa ating first truth. The first truth about the gospel is, the gospel is not a shameful thing. Basahin po natin yung Romans chapter 1, verse 16. Yung buo po muna. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Yung unang parte ng verse na yan,
makikita natin dito na dinedeclare ni Apostle Paul, si Apostle Paul ang nagsulat ng Romans, siya rin ang tinatawag na persona o siya rin yung speaker dyan. So sinasabi ni Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel. Boldly, he declares, hindi ako nahihiya o hindi ko ikinakahiya ang turo patungkol sa Panginoong Jesucristo. Bakit kaya niya sinabi ito? Maaaring nung mga panahong ito, nung sinusulat po ito ni Apostle Paul, may mga Christian Roman o Christians in Rome na tempted. Sila ay ikinakahiya nila itong gospel na meron tayo. Yung katuruan na meron tayo. Dahil bakit? Kukunti lang kasi ang Christian sa Rome. Madami dyan mga Gentiles o yung mga unbelievers rather. So marami diyang mga unbelievers, so yung minority ng Christians, they are tempted to be ashamed of the gospel. Kaya sabi ni Apostle Paul, verse 16, walang kung ano-ano, anong sabi niya? For I am not ashamed of the gospel. Bakit? Minsan kasi napapersecute ang mga Christians sa pag-share nila ng gospel. At minsan tumitiklop ang Kristiyano because of those persecutions. Lalo na sa mundong ito, magsabi ka lang ng konti about LGBTQ, about abortion, X ka na, cancel ka na. But no, anong sabi ni Apostle Paul? We will not be ashamed of the gospel. Mga kapatid, minsan natatakot tayong ma-persecute dahil sa katotohanan. Pero wag po. Pagpatuloy natin yung pag-stand natin dun sa katotohanan ng gospel na meron po tayo. Mga kapatid, kung titignan niyo ang buhay ni Apostle Paul, yung nagsulat ng Romans, ang daming nangyari sa kanya because of his mission, because of his work of sharing the gospel. Sa Bible, mababasa natin na siya ay nakulong in Philippi, chased out of Thessalonica, pinagtawanan sa Athens. Kasi ang Athens ay Greek city. Ang daming matatalino, ang daming mga philosophers dyan. Diba? Sila Plato, lahat dyan ang galing. Pinagtawanan siya doon. Sino tong Kristo na pinagsasabi mo, Apostle Paul? Regarded as a fool in Corinth. Ginawa siyang mangmang sa Corinto at binato siya sa Galatia. Lahat ng iyon pinagdaanan ni Apostol Pablo, yung nagsasabi ng verse na ito. He experienced great persecution in sharing the gospel. Pero mga kapatid, anong sabi niya? I am not ashamed of the gospel. Mga kapatid, kutyain man siya, marami man ang tumututol kay Apostle Paul, bigyan man siya ng physical persecution, no one could suppress his boldness to preach the gospel. At dapat yun yung makita natin as Christians. Na ito ang puso ni Apostle Paul. Ang puso niya is to preach the gospel. At tayo ding mga Kristiyano, yan dapat ang puso na meron tayo. To preach the gospel. Hindi po ibig sabihin na kailangan mo maging pastor. Hindi ibig sabihin na kailangan mo maging teacher at tumayo ka rito. When you go out, when you go to your work, to your school, preach the gospel. Do not be ashamed that you are a Christian. May nagtatago. Secret agent ng mga Christian. Malalaman mo na lang, Christian pala. Pero mga kapatid, anong sabi ni Apostol Pablo, anong sabi ng Biblia, I am not ashamed of the gospel. So the great question here is why? Bakit kaya hindi kinakahiya ni Apostle Paul itong gospel? Later, pag-uusapan natin kung ano itong gospel na ito. So bakit ba siya hindi nahihiya? Paul is not ashamed of the gospel because the gospel shows us the way of salvation. And it is the great channel by which salvation is conveyed to us. Mga kapatid, narinig natin yung mabuting balita at naniwala tayo. At mula doon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya si Apostle Paul, hindi niya ikinakahiya ang gospel.
Dahil dito, naliligtas ang mga tao. No person can be saved if he or she does not hear the gospel. Because the gospel is the natural path to salvation. That's the normative path, normal, natural path papunta sa ating kaligtasan. Someone will share to you the gospel. If you are elected and regenerated by the Holy Spirit, ang iyong puso, you will believe. That's what we believe. Kaya anong sabi dito? That is why Paul is not ashamed of preaching the gospel. Because the truth that people get saved by the preaching of the gospel. Yan tayo naliligtas. Hindi ko alam kung kailan may nag-share sa inyo at kailan kayo nakakilala sa Panginoon. Pero that is a wonderful moment na alalahanin natin ngayong sinasabi ni Apostle Paul na, "For I am not ashamed of the gospel." That is the time na kumilala ka sa Diyos. Bakit mo ngayon kinakahiya yung pinagmulan mo? Bakit mo kinakahiya ngayon yung salita ng Diyos na nagligtas sa'yo? Yan yung sinasabi ni Apostle Paul. Meron pong isang kilalang preacher ang nagsabi, "It pains my heart to see people reject Christ for not who He is." Alam niyo po, ang daming preacher ngayon, ang lalakas ng boses, ang gagaling mag-preach, ang tatalino, but they are preaching a different Christ, a false Christ. Anong sabi ni Paul Washer? "Preach the true gospel, for it is better for the people to hear the true Christ and then accept or reject Him, rather than the people to hear the false Christ, then accept or reject Him." Mga kapatid, mahalaga na we preach the true Christ. Bakit? Alam natin na yung tao nag-a-accept, nagre-reject ng kung ano ang totoo. Kasi kung hindi natin i-preach yung tamang gospel, naligtas yung tao, believing, naligtas siya. Pero hindi, he was deceived. At ang dami pong ganyan ngayon. Kailangan ba nating maging mahiya dahil sa gospel na ito? Hindi po mga kapatid. This is the beauty of the true gospel. Anyone, everyone who puts their faith or anyone who believes in Christ and his death for their sin on the cross will be justified. You will be made righteous before God. You will be made right with God and be welcome to God's family. Kung totoo po lahat ng bagay na yon, bakit mo natin ikinakahiya ang bagay na ito? Yun po ang tanong ni Apostle Paul. Inaalay niya ang buhay niya para sa gospel na ito. Pero anong sabi niya sa mga taga-Romans? Bakit ninyo ikinakahiya ang gospel na ito? At yan din po ang parehas na mensahe sa atin ng mga salita ng Diyos. Christians, why are we ashamed of the gospel? What is the gospel? That's the question. Alam ba natin talaga yung gospel? Alam nyo dati, medyo bata-bata pa ako. Siguro around 18, 19, 21. Nag-share kami ng gospel. At one time, may nakipagdebate sa amin. Umiyak kami kasi bakit? Magaling yung nakikipagdebate. Doon namin nakita na hindi namin talaga alam kung ano yung mga sinasabi namin. We don't really know the gospel. Ano yung gospel? The gospel is the message about Christ. Kung titignan mo yung sentro ng gospel, ng mabuting balita, yung good news, nandun si Kristo. Hindi pwedeng mawala si Kristo sa kalagitnaan ng mabuting balita. How He lived a perfect life as the perfect sacrifice for our sins, and how He died an agonizing death, so that we, sinners, hindi na makaka-experience ng paghihirap, ng punishment. Mga kapatid, sa hell, nandun ang Diyos.
Baka hindi po ninyo alam. Nandun ang Diyos sa hell. And we will be with God in hell in His holy wrath. Yung galit ng Diyos ang ating mararanasan doon. Kaya parurusahan tayo sa hell kung doon tayo mapupunta. Pero, because of Christ, our mighty Savior, kinuha niya lahat ng kasalanan na meron tayo. Naghirap sa krus. Hindi dahil sa mga Romano na nagpahirap sa Kanya. Alam niyo ba kung saan naghirap ang Panginoong Jesucristo? Sa kamay mismo ng Diyos Ama. He suffered under the wrath of God. Yung wrath of God na yon, dapat sa atin ibubuhos yon. Pero Christ took all of our sins, sa Kanya ngayon binuhos. Why? Because Christ is the perfect atonement. Siya ang kapalit natin doon sa krus. At mga kapatid, kung ang titignan lang natin is the physical agony na meron ng Panginoong Jesucristo, kulang po yun. During this time, nung nasa cross siya, the perfect fellowship and relationship with the Father was temporarily broken. Kaya nga sabi niya, bakit mo ako iniwan? Yun ang sabi niya sa Ama. Why have you forsaken me? Kasi bakit? Kailangan po yun. Because on that moment sa cross, lahat ng kasalanan natin ay na kay Kristo. And the only thing that is left for the Father to do is to punish His own Son for our own sake. Binuhos lahat ng galit kay Kristo. Then the justice of God was satisfied. Actually, according sa Bible, the Father was pleased to crush His own Son. Durugin ang kanyang anak. Why? Because it is the only possible way of salvation. At ito yung ikinakahiya natin. Ito yung gospel na ikinakahiya ng maraming Christians according kay Apostle Paul. After 3 days, anong nangyari? Christ has risen from the grave and secures the salvation that we have in Him. Without the resurrection, wala po tayong pag-asa kay Kristo. Because Christ has risen from the grave, we have hope in Him. He secures the salvation that we have in Him. Brothers and sisters, if we know that Christ died on the cross, that is a beautiful truth. But that is not enough. Hindi po yun sapat. We need more than just that to cure our shame in sharing the gospel. Mga kapatid, this is my encouragement for all of us. Open our Bible. Study the gospel and marvel at its beauty until we are bold enough to preach the gospel to anyone. Ano pong sabi sa 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 2? Apostle Paul pa rin ang nagsasalita. Sinusulatan niya ang batang pastor na si Timothy. It says, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom. Verse number 2. Pakinggan niyo po ito. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Malinaw. Hindi man tayo si Timothy na pastor, pero it is applicable for all of us Christians. We must preach the gospel. Dapat lagi kang ready. Ready in season or out of season. Reprove, rebuke, exhort with complete patience and teaching. And let me echo the words of Apostle Paul, brothers and sisters in Christ, I charge you in the presence of God and of Christ, preach the word, and be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Brothers and sisters, FBCF, do not be ashamed
of sharing the gospel. Do not be ashamed. Pag ikinahiya ninyo ang gospel of Christ, kinahiya nyo na rin ang Panginoong Jesucristo. At alam ko, ayaw nating mangyari ang bagay na yan. Kalawang bagay na gusto ng salita ng Panginoon na ating maintindihan. The gospel is not a powerless thing. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation. Doon po tayo magpo-focus. For it is the power of God. So ito pa yung isang reason din kung bakit si Apostle Paul is not ashamed of the gospel. Bakit? He knows that the gospel, the good news of Jesus Christ, has inherent power. May kapangyarihan ito. Although hindi tayo ang nagbibigay ng kapangyarihan, pero kapag po ineffectively, inefficiently, o hindi maayos ang ating pag-share ng gospel, minsan yung kapangyarihan na yan ay napipigilan. The gospel is certainly a news. Balita po ito, kaya nga po good news, mabuting balita. Pero hindi lamang ito isang impormasyon na kailangan nating isiksik sa ating isipan o kailangan maintindihan ng isang tao. The gospel has an inherent power. And according to verse 16, it is the power of God. Kapangyarihan ito ng Diyos. Without God's power, the gospel is a dead message. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, tinatagalog ko lang, patay na mensahe itong gospel na ito. Sabi nga, yung the revelation of the gospel is the revelation of the arm of the Lord. Bakit? Inaabot niya ang isang tao. Doon niya pinapagaling sa mga tinatawag nating spiritual diseases. Mga kapatid, hindi lang tayo physically, mentally nagkakasakit. Most of all, we are spiritually sick. At sa kapangyarihan ng Diyos, the only remedy na meron tayo is the gospel. Kaya po yung mga tao na hindi nakakarinig ng gospel o hindi nananampalataya kay Kristo, kahit anong gawin nyo dyan, mahirap magbago. Bakit? Because there is no power in your words unless God moved in that person. Kung hindi kikilos ang Diyos, wala pong mangyayari. Maaaring sa iba, mga kapatid, ang mensahe ng gospel ay kamangmangan. Pero hindi po sa ating mga Kristiyano. Dito natin makikita yung isang attribute ng Diyos, yung omnipotence. All-powerful. Paano siya naging powerful? Omnipotent. Dahil po sa gospel, dito natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos na ang isang taong makasalanan ay linisin. Gawing bago at magkaroon ng buhay o bagong buhay. Komentary ng isang Bible scholar na si Worsby, sabi niya, power is the one thing that Rome boasted the most. Pero alam niyo, itong Rome, kasi ang setting ng Romans ay nasa Rome. Despite the power nitong mga Romans, like all men, they were powerless. Powerless sila saan? Maging banal o maging tama sa mata ng Diyos. Only the gospel has the power to make someone righteous before God. Kaya ito yung sinasabing isa pang dahilan kung bakit si Apostle Paul ay hindi nahihiya. It has power to change lives, to change the person's heart, to make someone righteous before God
and that person will be saved. For it is the power of God for salvation. Yung praise na for salvation, actually yung word na salvation po dyan ay, it simply means deliverance or rescue. I-rescue ka, i-deliver ka from something na kung saan ay gumagapos sa'yo o umaalipin sa'yo. And in the context, syempre, alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng ating sin nature, so dun tayo i-rescue ng ating Panginoon. So the power of the gospel delivers people from lostness. Nawawala tayo. We are blinded because of our spiritual sickness na tinatawag ng spiritual blindness. We are also delivered from the wrath of God. Ito po yung pinaka nakakatakot, yung wrath of God. Hindi ko alam kung paano magalit ang Diyos, pero alam ko, ayokong pumunta sa lugar na kung saan galit ang Diyos. And that is hell. Then tayo naligtas. Hindi tayo naligtas dahil, hindi lang tayo naligtas sa ating mga kasalanan. Naligtas din tayo sa galit ng Diyos. Maaaring ngayon nakakatawa tayo. Pero kapag nasa hell na tayo, hindi ko alam. Whether you believe it or not, nandun ka under the mighty wrath of God. Na-deliver tayo ng gospel sa mga bagay na yan. It rescues us from the ultimate penalty of our sin. The eternal separation from God and eternal punishment. Alam nyo, nung panahong ito, nung sinusulat ni Apostle Paul itong Romans chapter 1, verse 16, in the Roman world, men looked for salvation. Alam ng mga philosophers na kailangan ng tao ng kaligtasan at merong sakit ang mga tao at kailangan nila ng tulong. Anong sabi ni Epictetus? Actually, Epictetus to eh. Epictetus called this lecture room the hospital for the sick soul. Mga Greek philosophers po ito. Sinasabi nila na kailangan ng tao ng salvation. Sabi ni Epicurus, call this teaching the medicine of salvation. Hindi po ito mga Christian, mga Greek philosophers ang nagsasabi nito. Si Seneca. Seneca said that because men were so conscious of their weakness and their inefficiency in necessary things, that all men were looking towards salvation. Greek philosophers, alam nila na ang mga tao during the time of Apostle Paul is looking for salvation. Nung isinusulat itong book na ito, itong letter na ito. At parehas lang natin sila mga kapatid. The gospel, yun po ang kailangan natin. Christ is all that we need. His gospel is all that we need. Why? For it is the power of God in which a man is saved by believing. According kay John Piper, isang magaling na pastor, only one message saves sinners and brings them safely into the presence of God, the gospel of Jesus Christ. It alone is the power of God unto salvation. Kay Kristo, sa gospel niya, nandoon ang kaligtasan. Nandoon ang kapangyarihan ng Diyos para tayo ay maligtas. And without the gospel, there will be no saving power sa ating mga buhay. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. That is the truth. 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 5. And I, Apostle Paul pa rin ang nagsusulat, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. For I decided to know nothing among you except
Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that faith might not rest in the wisdom of man, but in the power of God. Malinaw ang sinabi ni Apostle Paul. Hindi siya pumunta sa mga Corinthian believers preaching the gospel with lofty speech, matataas na mga pananalita, akademikong pananalita, and wisdom like the philosophers of his time. Marami kasing matalinong tao during the time of Apostle Paul. Mga philosophers ang usually mga contemporary ni Apostle Paul ay mga magagaling na philosophers. So hindi yun ang ginagamit niya. He proclaims to them the true gospel, Jesus Christ and Him crucified. Alam niyo po ba, na itong crucified ay isang pangit na word during the time ng, ito pong time na sinusulat ni Apostle Paul, itong mga letters na ito. Bakit? Ito po ay shameful execution o form of execution. Na-crucify ka dahil may ginawa kang karumal-dumal na krimen. Pero sabi niya, no. This is the gospel, Jesus Christ and Him crucified. Bakit kaya? So that the Corinthian believer, having faith in God and in the gospel, might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Mga kapatid, hindi natin kailangan ng talino ng tao. Kung doon tayo aasa, wala na tayo sa church. But we need the power of God. We need the gospel, for it is the power of God for salvation. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Malinaw na malinaw dito ang sinabi. For the word of the cross is folly to those who are perishing. Sa mga unbelievers, parang kamangmangan itong gospel na ito. Sino yung Kristo na yan? Napakulang sa krus ng ilang oras, maliligtas ka na? Minsan, ganyan ang sinasabi ng mga unbeliever. Paano kayo naniniwala na ang isang Jew na naghirap ng ilang oras sa krus, then maliligtas ka na? Yun sa kanila, this is folly. Kamangmangan ito sa mga unbelievers. But to us, na believers, and who are being saved, it is the power of God for salvation. The gospel is not a powerless thing, mga kapatid. To us who are being saved, it is the power of God for salvation. Narinig natin itong gospel na ito, and we can attest that through this gospel, we are now saved. Ikatlo, na point na gusto ko pong iparating sa inyo. The gospel is not an ineffectual thing. Pagpatuloy po natin yung verse. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Yung part po siya, no, to everyone who believes, dito po natin makikita yung gospel power application. Ibig sabihin, sa mga taong nananampalataya lamang, mag-a-apply yung kapangyarihan ng gospel. Bakit po kaya? Baka kasi iniisip ninyo, marami ding nagsasabi na ganito, kung effectual o effective ang gospel para magligtas ng isang tao, dapat lahat maliligtas. Pero bakit merong hindi naliligtas? Because, bakit po? Nagiging effectual lamang o effective ang gospel power sa mga taong nanampalataya dahil bakit? Ito pong mga taong nanampalataya ay sila po yung mga taong chosen people of God. Before the foundations of the world, tayo pong mga tao ay pinili na ng Diyos. At alam naman natin, sa history ng Bible,
Merong piniling nasyon ng Diyos. That's Israel. Kaya nandiyan dyan yung the Jew first. Pero pag-usapan naman natin itong to everyone who believes. Lahat ng nanampalataya, they are what we call the elect or the chosen people of God. And those chosen people of God will be regenerated by the Holy Spirit. After pong ma-regenerate ng puso natin, mabago ang ating puso ng Holy Spirit, then nakarinig tayo ng gospel, we will irresistibly believe. Hindi mo yun maiiwasan. Hindi pwedeng tanggihan. Because why? Pinili ka ng Diyos para maligtas. And no one can escape God. That is why, anong sabi dyan? Ang Diyos will not withhold, hindi niya pipigilin, hindi niya, kumbaga, hindi ibibigay yung salvation sa isang taong nanampalataya. Because first and foremost, nauna na ang Diyos na piliin ang taong ito bago pa siya manampalataya. So tandaan po natin, itong sinasabing ineffectual or not ineffectual, the gospel is effectual only to those who will believe. Because, ulitin ko, yung mga nanampalatayang yan is the chosen people of God. Kung hindi ka pinili, your heart will be hardened when you hear the gospel. Hindi ka talaga mananampalataya. That's why our salvation, the gospel is based on the grace of God. Biyaya ito ng Diyos. Wala tayong ginawa. Diyos ang umuna, siya ang nag-initiate ng ating salvation. Kaya napaka-effectual po nitong gospel sa mga taong pinili ng Diyos at maniniwala at mananampalataya sa Kanya. To the Jew first and also to the Greek. Hindi natin maiwawala sa ating isipan na sa history ng Bible, Israel talaga ang unang piniling nasyon. That is why to the Jew first and to the Greek. Nauna ang mga Jew sa salvation. Then kumalat na lang sa mga Gentiles and Greeks. By the way, yung word na Greek dyan is tumutukoy po yan sa mga Gentiles. Specifically, pag sinabing Gentiles, ito po yung mga hindi Jew. So lahat ng lahi na hindi naman Jew, hindi naman Israelites, they are collectively called Gentiles. So ibig sabihin, yung salvation na meron tayo, yung power of God, yung power of God na meron through salvation is nauna muna sa bayan ng Israel and then sa buong mundo. Bakit? Kasi yun ang unang ministry. Kung mapapansin ninyo, yung ministry ng ating Panginoong Jesucristo, una muna sa bayan ng Israel. And then, kumalat na lamang. And kahit po si Apostle Paul, he is called apostles to the Gentiles. Yun ang tawag sa kanya. Pero, alam niyo po ba na custom niya na sa isang bayan na pupuntahan niya, uunahin niya muna ang mga Jewish communities. Uunahin niyang share ng gospel yung mga Jews bago siya pupunta sa mga Gentiles o yung sinasabi dyan na Greeks. Pero marami kasing Jewish people na nagre-refuse sa gospel. Lalo na ang kanilang religion ngayon ay Judaism. Sa Judaism, wala pang Kristo. Hindi pa dumarating ang Messiah. Sa atin, nakarating na. Magsa-second coming na. Sa kanila, hinihintay pa rin nila yung coming Messiah. That's Judaism. Kaya hindi sila naniniwala kay Kristo. Kasi nga alam nila, wala pang Kristo. Wala pang Christ, wala pang Messiah, wala pang Savior. So may mga nag-refuse na Jewish. Ngayon, dyan ngayon nag-extend sa mga Gentiles, sa mga Greeks. Go now to the other nations and preach the gospel. Ano ang bottom line? Mga kapatid, ito pong power of God is parehas lamang tayo ng level. Even Jew or Greeks, we now stand on the same level. Both
equally miserable without a Savior, and both equally welcome to the Savior. Greek ka man o Jew ka man, the gospel is effectual only if you believe. Kaya kailangan manampalataya talaga ng isang tao. Bakit? The medicine that was prepared will not cure the patient if it is not taken. Kung ang biogesic ayaw mong inumin, hindi ka gagaling. Kung ang gospel ayaw mong paniniwalaan, hindi ka magkakaroon ng salvation. As easy as that. Mga kapatid, before I end this preaching, gusto ko kayong bigyan ng warning. There is danger in sharing the false gospel. Alam natin lahat yon. But it is also true that there is danger in not sharing the true gospel. A general warning para po sa FBCF, para sa church na ito. Galatians chapter 1 verses 6 to 9. Apostle Paul pa rin ang nagsulat. Anong sabi niya sa church ng Galatia o sa Christian believers sa Galatia? And this is also a message para sa atin sa FBCF. I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. May mga nakapasok sa church na false teachers. At anong sabi ni Paul? Bakit kayo ngayon iniiwanan ninyo itong gospel na meron tayo? Jesus Christ and Him crucified. Ba't nyo iniiwanan yan? But even if we, sabi niya, kahit kaming mga apostol or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Anyone who preached the false gospel, he or she be accursed. Susumpain. Kaya po malaki ang bigat kapag ang isang preacher ay nakatayo sa likod ng pulpito. Kung magturo siya ng mali at aware siya na mali ang tinuturo niya, but he keeps on going preaching that false gospel, he or she will be accursed. Mga kapatid, kailangan mag-ingat tayo rito. Alam ko, nasa crucial moment ang church na kung saan maghahanap kayo ng inyong susunod na worker and pastor. Church, it is vital that this pulpit is saturated, na pupuno siya ng preachers and teachers who know and preaches the true gospel of Jesus Christ. If someone comes here and preach a different gospel, let him be accursed. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Hindi po ako nagsabi. O mga kapatid, if you let the false teachers come in this church, hindi nyo alam, little did you know, this church will be a factory of false teachings. At syempre, ayaw nating mapunta ang church na ito doon. Please be very careful with this. Ikalawa, 1 Corinthians chapter 9, verse 16. Para na po ito sa ating lahat. Hindi na po para sa kabuuan ng church. For I preach the gospel that gives me no ground for boasting. For necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. Yung word po na W-O-E, woe, yan po ay isang salitang, sabihin na natin, nagbibigay ka ng curse sa sarili mo. Sumpain ako. Parang ganun yan sa Tagalog. Kung hindi ko man iproklama ang mabuting balita ng Diyos. Although we are not Apostle Paul sa 1 Corinthians, siya pa rin na nagsusulat yan,
But we are like Paul, we are saved by grace of God, by the Spirit, and by the power of God. So mga kapatid, ito po yung final encouragement ko sa ating lahat. Brothers and sisters, share the gospel and be not ashamed of it, for this is not a shameful, a powerless, and an ineffectual thing. FBCF, let us stand unashamed in sharing the gospel. And if we do not, woe to us if we do not share the gospel. Soli Deo Gloria. Diyos, sa Diyos ang lahat ng papuri. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa iyong mga salita. Minsan mahirap lunukin ang katotohanan na nanggaling sa iyong mga salita. But I'm praying for the whole church to see the truth and to live with this truth and by the truth of the word. Help us, Lord, na hindi lang magplano, hindi lang pag-usapan ng missions, but to do and take action at talagang magkaroon ng mission work sa church na ito. Give us the heart, Panginoon, na katulad ng kay Apostle Paul, na hindi natatakot, hindi kinahihiya ang mabuting balita. Sapagkat ito ang iyong kapangyarihan sa lahat ng tao ang siyang makapagliligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. And help us, this church, FBCF, and the other churches, na Christ-centered churches, to preach the gospel. Kung malapit ka nang magbalik, Panginoon, nawa ay makabahagi kami ng mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, bago ka magbalik, ay masyaran namin ang gospel. The true gospel. At sa iyo ang kapurihan sa lahat ng bagay na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating response. Doxology. Sing. Ang ama'y papurihan. Ilalang at ng tanang sa langitan. Amen. Marina po tayong Tayo po ay manalangin para sa ating pagbibigayan. Let's pray. Father God, nagpapasalamat po kami sa iyong biyayang pinagkakaloob. Salamat na napakayaman ng iyong biyaya at di namin ito kayang ubusin. Kaya Lord, ang aming pagsambay, binibigay namin muli sa inyo dahil ang lahat ng mga pangailangan namin pinagkaloob nyo. At kami taga-pamahala lang ito. Kaya Lord, bilang mabuting taga-pamahala, Panginoon, tanggapin nyo aming pagsamba, tanggapin nyo aming kapo, aming mga handog, ganun din ang aming mga pinangakong salapi, Panginoon, na ang lahat na may ipon dito patuloy, Panginoon, ay gagamitin nyo ito sa ikatatanyag pa ng iyong pangalan at kalalawig, Panginoon, ng iyong kaharian sa lupang ito. Maraming salamat po at purihin ka sa iyong kaputihan at iyong katapatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
habang inabot na po ang ating ika po ay tayo po muli ay tumayo at awitin po natin ang ating pangwakas na awit. Awitin po natin ang manlalakbay. Sing. Lalakbay tayo sa makitim na landas, At nauna na sa atin ang iba. Mga banal na buhay ang kanilang inalay bilang isang patunay sa pagmamahal nila. Napapaligiran tayo ng madlang tao. Mamuhay tayo ng ibig ng Diyos. Tulad ng mga nauna, mag-iwan tayo sa iba ng mabuting halimbawa na sila'y di mawala. O sana lahat tayo ay maging tapat at maging isang ehemplo sa lahat. Ang bawat hangarin, pati buhay natin, mag-ilaw na akay sa iba. Pananalig sana natin makita nila. Kapag natapos na ang buhay sa mundo at tinignan nila ang buhay mo, lahat nawa ng bagay, lahat din ng salaysay, mamakay nawa sila sumunod ng lubusan. O sana lahat tayo ay maging tapat at maging isang ehemplo sa lahat. Ang bawat hangarin, pati buhay natin, maging ilaw na akay sa iba. O sana lahat tayo ay maging tapat at maging isang ehemplo sa lahat. Ang bawat hangarin, pati buhay natin, maging ilaw na akay sa iba. Pananalig sana nating makita nila. Pananalig sana nating makita nila. Nilin ko po muli si Brother Mark upang makasan tayo sa panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa natapos po naming pagsamba. Nawa ay nabigyan ka namin ng kapurihan, ikaw ang naitanyag, at patuloy na kami iyong samahan, Panginoon, sa mga gagawin pa namin matapos po ang aming pagsamba. Salamat sa iyong biyaya na kami nakaparito at sa iyong kalakasan na ipinagkakaloob ay
napupuri ka namin. Maraming salamat po. All glory belongs to you. Yes, sir. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At ngayon, purihin natin ang Diyos na siya ang mapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagdala sa inyo sa kanyang harapan na walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Di takot na kaloob ng Diyos sa atin, ngunit ang lakas na siya'y sundin. May tibay, hinahon at kagandahang loob o nakaraan niya'y sundin. Nawa tayo'y datnang tapat, ang kanyang salita'y itanya. Nawa tayo'y datnang tapat, hanggang buhay nating magwakas. Mga kapatid, dyan po natapos ang ating gawain sa umagang ito. At sa oras na ito, huwag niyong kakalimutan na tayo higit na managumpay, kaya wala kang papangambahan sa mga araw na daraan. Kaya purihin ang Panginoon at huwag niyong kakalimutan, palagi mo tandaan, mahal tayo ng Diyos. Yan po natapos.